meron dalawa tayong, let's call it, dalawang options. Ang first option ay direct government control. Meron pong mga kasamahan ako na gusto nila magtatag ng isang ahensya sa ilalim po ng DICT or Department of Information and Communication Technology na magbabantay po ng fake news. At sa ilalim po ng batas na ito, magpapataw po ng kaparusahan diretso. Ang pangalawang option po, yung option na sinusulong ko po. Ito po yung pagtatatag ng Digital Council of the Philippines. Pero hindi po pamahalaan na magtatatag nitong Digital Council of the Philippines, kundi yung mga tinatawag nating content creators. At alam po, para maliwanag din po sa ating mga listeners, ang content creators po yung mga gumagawa po ng mga vlogs, nagpa-publish po ng mga opinions nila sa social media, yung mga commentators, yan po mga content creators. So meron po sanang mga asosasyon at grupo ng content creators, kasama na rin po ng mga digital advertisers, yung mga naglalagay po ng commercials dyan sa social media. Kasama na rin po yung mga PR groups, kasama na rin po ang members of the academy, mga tanyag na profesor, at nandan po, syempre, ang DICT, may representation. Kumbaga, isa itong konseho na galing din po sa sektor, dun sa mga stakeholders. Matanong po ninyo, anong gagawin ng Digital Council of the Philippines? Gagawa po sila ng kanilang sariling Code of Conduct and Code of Ethics. Para po, meron silang mga pamantayan para sa hanay nila ay meron silang mga limitasyon at meron silang mga patakarang susundin. Katulad na nung pinaka-basic na rule natin, huwag kang magpo-publish o magsusulat tungkol sa isang kasinungalingan. Huwag ka mong babaliktarin ang katotohanan. Kailangan, kung magre-report ka o kaya babatikos ka o pupuri ka, dapat nakabase yan sa katotohanan. So, yun po ang aking pinupush sapagkat yun nga po. Yes po. Yes. Kung itong Digital Council na pinopropose po ninyo, Kong, is this going to be, for lack of better terms, an advisory body or pwede rin siyang magbigay ng parusa dun sa mga lalabag? Okay. Ganito po yan. Similar po ito sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas at ng Ads Standards Council. Pero ang pagkakaiba po nito, meron po siyang several functions. Number one, yun na nga, magkaisa ang mga content creators. Magkaroon ng mga patakaran. Number two, pwede rin silang magkaroon ng education campaign para magturo po ng responsible use ng social media at ng critical thinking na sinasabi, yung kakakayahan maging mapanuri ng mga taong gumagamit ng social media. Kasi ang problema din natin, yung mga nagbabasa ng Facebook, ng Instagram, ng X, minsan hindi naman nagsusuri ng balita kung ano yung nababasa nila. Akala nila totoo, kahit na obvious na hindi. At pangatlo, ang Digital Council of the Philippines ang pwedeng maging tampulan o yung lugar na pupuntahan mo kapag ikaw ay nabibiktima ng fake news. Ang gagawin nila, ifa-fact check nila yan. Meron naman silang pamamaraan, kaya nila in 24 hours, patunayan kung yung nirereklamong informasyon ay fake news o hindi. At kapag natuklasan nilang fake news yan, dyan po papasok ang batas. Ito po yung batas na sinusulat ko, kibat noong Digital Council, na mag-oobliga na mga social media platforms tulad ng Facebook, ng Instagram, ng X, na i-label, markahan nila na fake news po ito. Ganon. Kapag yung piece of information ay fake news. Ngayon, kung hindi sila susunod, maaari silang patawan ng mga fines o kaya ng mga penalties. At the same time, kaya nga bahagi po ng Digital Council yung digital advertisers, pag hindi sumunod din yung mga social media platforms, sasabihin ng mga digital advertisers, ay, hindi nyo sinusundan ng Digital Council. Tatanggalan namin kayo ng commercial o advertisement. I'm sure makikinig yon dahil malaking pera rin yon. Di po ba?